Magandang umaga, DJ Chacha. It's Volunteers Against Crime and Ayun, Corruption, not volunteers. I'm violence. sorry. Oo. Volunteers Against Crime and Corruption. Oo. Apo, Sir, apo. Sir Boy, pag-usapan lang po natin, kailan po lumapit sa inyo itong si alias Totoy at ano po yung naging unang usapan ninyo? Ano po yung mga nasabi niya dito sa VACC? Okay po, lumapit siya dahil may nakita nga niya ang pituan ng Volunteers Against Crime and Corruption is Mhm. bukas talaga to, no, sa lahat ng victims asking for assistance. At review ko, almost 2 hours po kami na nag-usap, question and answer. Then nakita namin na merong reasonable certainty of conviction dito dahil personal na interview, body language niya, pinakita niya lahat, yung mga photos, yung iba, yung materials niya na talagang merong on a very high percentage, merong nangyari na una yung illegal detention for 3 days at with may kasama ring torture po yun doon sa condominium, no? Isang high-end condominium dito po sa Makati. Pangalawa, nung dinala po siya sa presinto, finailan siya ng case, na-detain po rin itong ating biktima, complainant na 3 days din siya na kulong sa Makati Police Station kung saan may allegation siya na tinorture din siya nung dalawang pulis. Kaya doon pumunta po kami sa NBI. Ang complaint namin is serious illegal detention at with torture, no? And also it goes the same do sa police station. Ang nung dinala namin po siya kahapon sa NBI para ma-process, na doon din yung question and answer at na-recognize naman ng NBI kasi nakita nila na talagang may reasonable probable cause for conviction. Ang totoo niyan, we started 11 a.m. in the morning at 10 p.m. na kami ng gabi na natapos. At again, may follow-through pa rin kami after this interview. Takbo na rin kami ulit ng NBI Mhm. para sa mga konting detalye pa para maging airtight talaga. At ang akusado po dito na broadcast naman sa different stations kahapon, this Mhm. morning, dalawang celebrities, no? Actually, tatlo, the female celebrities, saka dalawang bodyguard, no? Pero hindi siya uniform bodyguard, kung hindi yung personal VIP bodyguards. Yun ang pagkaintindi namin. So, saka may mga adjandos pa dahil bumiyahe yung ah, yung mga bodyguards ng mga akusado hanggang Samar, no? Northern Samar, o yeah, para makuha yung isang material na naglalaman ng napaka-importante. Kaya nga binabasa ko lang ngayon na yung part nung ng demanda sa kanya, isole yung material na nagkakahalaga ng 30 million. Ang sabi noong una, film. Tapos ito ba yung USP? Yung mga tanong ko sa kanya, sir, hindi. Yung nabuksan nila, kasi nga, na doon sa Ampaw, Sa no? Ampaw, opo. Oo, na kasi itong complainant namin po, 4 years na nag-work sa Mhm. for Rian, no? Rian Ramos. So may access din siya, naglilinis ng nung condominium, lahat. At nakatuwaan niya, nadampot niya, Christmas Day, forthcoming Christmas, umuwi siya sa summer on a vacation at nadala po niya yon. So immediately nung nalaman na nawawala yon, talagang nagpunta. Yun, pinakita lahat niya, yung mga photos, nung pinasyalan siya para makuha nga yung something valuable dito sa sa complaint ni Michelle D against si alias Totoy, yun ang alias niya pero since na bigyan na ng pangalan sa media, Bonifacio Baro Tibayan, no? Oo, oo. Yun yung respondent. Oo. Sir, Sabi, oo, sige. ah, Para lang po malinaw, Sir Arsenio, no? Una po sige po. muna,
May nabanggit kayo kanina bukod sa 3 celebrities, 2 bodyguards, tama po ba meron din kayong kinasuhan na police dahil sinasabi ni alias Totoy, tinorture din daw siya? Tama po 'yon. Okay, okay. Almost complete yung Oo. complaint Okay. information sa Oo. NBI. Opo. May 2 pulis Makati na Police Makati. allegedly Oo. na talagang na-torture Oo. niya. May tadyak siya dito. Yun ang Mm. iniinda niya. Ang totoo nga ngayon, dapat kanina pa kami. Kaya lang, biglang sumama ng pakiramdam niya. Every time na umuubo siya, sa lakas ng tadyak, siguro yung ribs, no? Yung buto, medyo na doon. Mm. Pag umuubo Mm. siya, iyon yung alleged statement Nasumbong. niya Oo, sa nitong si Talisay. Totoy. Sir, Sige oo. pa. So, Go ahead. nabanggit nyo rin po kanina, nung kinausap niya po kayo, wala po kasi kayong date na naibigay. Ulitin ko lang po yung tanong, kailan po ulit lumapit sa inyo yung driver? At nung kinausap po kayo, kita nyo mismo yung mga injuries dun sa katawan ng driver? At ano na po ba ito, medical legal? Yes po. Though late, no? Kahapon sa NBI na medical ulit siya, no? Then ang NBI naman nakakita na talagang kasi nga nangyari to December, no? January na tayo. Pero yung mga traces, footprints ng mga pasa saka yung mga sugat niya, makikita mo pa doon visible. So Okay. isa po 'yon sa isang magagamit at magagamit na for the Ebidensya. case build up. Opo, opo. Case build up Oo. that will lead to Oo. reasonable conviction. Sir, Sige pa. Sir, may binanggit din po kayo kanina. Sinasabi niyo po may 2 bodyguards na pumunta pa ng Samar dahil po yung binabanggit niyo na driver, itong si alias Totoy, hindi lang siya driver, naglilinis din siya doon sa condominium ni Rian, nahawakan niya po yung pulang ampaw, and then naiuwi. So binigay po ba sa kanya yun o inuwi niya po mismo without the consent po nung may-ari? Paano po yung nangyari? Ang nangyari doon, may access siya. Umbrella boy, driver, personal driver, at may access siya, no? Iyon nauwi niya, no? Thinking na baka may pera nga doon. Wala naman. So, sa complaint nga, lumalabas, ang worth ng value doon is 30 million yung material film na sinasabi. Kaya ito nga, may case build up doon. Kaya nga yung public interest is there simply because what is all about that film? Meron sana kung mga sinabi niya sa akin pero hindi ko po na pwedeng Okay. i-disclose kung Sige ano po, yung laman ng sige. film na yon. Opo. Kasi Okay. it's for the NBI investigador na Alright. ma-digest po nila kung Sige ano po, yun. okay, sige po. Kaboy, una po, may medico-legal report na po ba dito o wala pa? Yes, meron po. Sino ang gumawa po ng medical examination po sa kanya, Kaboy? Ang medical examination niya na-delay kasi he Opo, was yes, not yes, given opo. Pero sino gumawa? the Sino right, gumawa? no? Ang gumagawa ngayon, NBI, no? Though medyo late siya, kasi nga ngayon lang Opo, nabigyan yes, ng sir. pagkakataon mag-file, Mm. pero may talaga, makikita Okay, mo, sige. substantial po Opo. yung Kasi mga ang medical pinag-uusapan reports. po natin dito, Kaboy, at the end of the day, meron siyang mga bintang, yan ba tatayo sa husgado. Meron ho bang doon sa condominium, meron na bang na-secure na mga CCTV footage doon po sa mga araw ng pangyayaring ito? Ano sinasabi na nahuli siya ulit, galing po siya doon sa mataas na floor, sa halip daw po na bumaksak siya kasi nga may sinasabing pagtatangka pa daw ho na magpakamatay, etc. Meron ho bang CCTV na dito? Yun nga, no? Kahapon kami pumunta ng NBI, kaya may follow-through kami. Mhm. Yun nga, para maging airtight, papunta rin kami doon sa place of incident, yung condominium. Mhm. Una, to secure yung mga personal belongings niya. Kasi yung motorsiklo po niya, yung cellphone niya, mga damit niya, at importante yung cellphone niya. Kasi hindi na siya in possession ngayon, yung cellphone niya from that time on. Ang sinasabi niya, pilit siya pinaamin talaga for almost 3 days. Na doon yung salaysay, Okay, opo. nakita naman, lumabas din.
pinaubod siya, Opo, binubuhusan yes siya sir, ng yes sir. alcohol. Opo, sige. Oo, Opo, sige. So opo, ganito hong Cowboy, ano, kasi po wala tayong masyadong mahabang oras. So, opo. so ngayon po, pupunta kayo doon sa condominium para kunin yung kanyang mga gamit personal. Yung bang kanyang tinitirhan doon, the same unit nitong mga sinasabing umano ay lumabag sa kanyang karapatan? Sa paniwala ko, kasama siya doon, parang may quarter siya Mhm. doon, no? Stay in po siya doon eh. Okay. Kaya minsan pinaglilinis siya, pag Okay. may bisita, hindi siya Mm. pwedeng makihalubilo doon. Opo. So malaki naman yung condominium na to. As a matter of Sige, fact, opo, isa sa sige. pinakaano So, po to. opo. So, ang presumption nyo, hindi pa ginagalaw yung mga gamit nito pong si alias Totoy, itong si Baro, diyan po sa unit ng kanyang mga dating amo. Sige po. So, sir, opo, sir, ito ho kasi ay mga aligasyon pa lang. Ano po? Ito po Tama ay po. mga bintang pa lang at dadaan pa po sa proseso. Maliban dyan sa kanyang salaysay, maliban dito po sa sinasabi niya ng mga pananakit sa kanya, ano pa pong kanyang hawak na ebidensya sa pangyayaring ito? Yung ampaw, hanggang ngayon hawak niya pa? Hindi na po. Actually, ang pagkakwento niya sa akin, if I remember right, 6 yung film. Yung word niya kasi ginagamit is film eh. USB ba yan o film, rolyo ba yan? At parang kulang yung naisole. May nawawalang dalawa. Kaya agad-agad, lumipad yung bodyguard, isang babae, na personnels, no, tao. Binigay niya lahat sa akin yung photos nung nasa bangka, going to the Samar. At marami siyang photos lahat eh. Binigay, kaya na doon, submitted sa NBI for assessment, validation, at masummarize nila talaga kung ano. Paano siya Andali, naguguluhan ako ng kaunti, Kaboy, kasi Okay. yung victim supposed to be umuwi ng Samar, Apo. pumunta yung bodyguard o tao noong nireklamo niya, humabol sa kanya. Ganun po ba yon? Hindi po. Umuwi siya from on the vacation, umuwi po siya doon sa amo niya, sa condominium. Doon siya, dinitain, Okay, oo. medyo may torture ako Okay, sige. allegedly sa Tapos, kanya. pagkatapos, Tapos, kulang, no? 4 yung na-i-present niya. Tapos, may kulang. So, yung si alias Totoy na dito sa Makati at pinuntahan yung asawa. sa Oo. Samar. Sa Samar po, oo. Under the control and custody niya si alias Totoy dito sa Makati. Kaya nga, yung point of interest, bakit talagang sobrang halaga nung film na tinatawag, yung video. At hindi ko lang masabi kung medyo may hint na ako Anyway, kung ano. Anyway, sige Oo, po. medyo. So, meron na ba siyang affidavit na isumite? Pwede ba makakuha ng kopya nun? Yes, ito po handwritten talaga niya. Ito yung iba, handwritten. Ipapadala ko po sa staff nyo. Opo. At yun po, formally, inano niya sa NBI. We started 11 o'clock, natapos kami, mga 9:30 na ng gabi. Okay. So, oo. Kaya ngayon, after this interview, punta kami NBI ulit para ma-case build up ng gusto. Opo, Para sige. makapunta kami, makuha namin yung mga personal belongings niya doon Opo, sa... sige. Saka yung condominium. CCTV pala kasi nga Opo. baka nagpatong-patong na kaya inaapura nga namin po yung follow through. Okay, sige. So, ano ang mga eksaktong petsa na siya ay allegedly illegally detained at dumaan sa pahirap? Anong petsa? Parang ano yun eh, December, January 19, na yung asawa niya naka-receive nga ng call na ini-inform na yung possession ng sensitive photographs of the complainant na realized that Celeste was referring to the photographs complainant had been looking for. Yun yung January 19. Pero ito,
bumalik siya tila December after Okay, Christmas, sige po. Sige December po. Atin lang 27. kukunin po yung detalye eventually po. Apo, Sige. apo. Sige, so salamat po, Biglaan lang Kaboy. kasi. Oo. Opo, salamat po sa inyo pong panahon at abangan namin po yung kopya po ng kanyang affidavit at kung saan po hahantong ang kasong ito. Salamat po, Kaboy. Ngayon din, paradala ko. Mga handwritten, pati mga police report, Opo. lahat, drug test, Opo. nandun, kompleto Sige po. po. Salamat po na marami. Salamat po at good luck po sa VICC, Kaboy. Si Kaboy Evangelista. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!